Yawa, shout sa inyo dyan mga tol. Tara pag-usapan po natin ang pagkakasibak po bilang OWA Administrator ni Arnel Ignacio. Ayan po ay matapos na magkaroon po ng hindi otorisadong pagbili ng lupa na nagkakahalaga lang naman ng 1.4 billion peso. Ayan po ay napakahalaga ng pag-uusap na ito. Sapagkat marami po sa comment section, marami po mga tao na hindi po agree sa bagay po na ito. Pero tignan po natin kung ito ba'y nararapat na maging reaksyon ng mga tao pagka may mga ganitong kaganapan. Yan po yung pag-uusapan natin sa video po na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, umpisahan na natin to. Let's go! Yo, what up sa inyo dyan? Yan nga po ay ito po yung pag-uusapan natin sa video po na ito. Itong pagkakasibak po bilang OWA Administrator ni Arnel Ignacio. Dahil po yan sa 1.4 billion na land transaction deal. Panoorin po muna natin yung buong balita bago po tayo magbigay ng opinion. At syempre, yung ating masasabi sa reaksyon ng mga tao po dito. Meron po kasing paghahawig o pagkukumpara, pagtatapat sa kalagayan po ni VP Sara po dito. Marami sa comment section ay inihahalin tulad kay VP Sara ang pangyayari po na ito. Yan po yung pag-usapan natin maya-maya. Panoorin po muna natin, tara. Sinibak sa pwesto si Arnel Ignacio bilang Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ito ay para sa hindi otorisadong pagbili ng lupang nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos na inilalaan para sa halfway house ng mga OFW. Nakatutok si Dano Tingkungko. Inalis sa pwesto bilang OWA Administrator si Arnel Ignacio dahil sa pagpasok sa maanumalya umanong 1.4 billion pesos na land transaction deal. Sabi ni DMW Secretary Hans Kakdak, para daw sa ipatatayong halfway house o dormitoryo para sa mga OFW sa NAIA Terminal 1. Pero ang pagbili sa lote hindi raw dumaan sa Board of Trustees ng OWA na ayon sa itinalagang kapalit ni Ignacio na si DMW Undersecretary Patricia Yvonne Caunan ay labag sa OWA Act. Go back to the law, the OWA law. It says there that the power to purchase a real property is with the approval should be from the Board of Trustees of OWA. And the chairman of the board is the Secretary of DMW. The vice chair is the OWA Administrator. So, the regular process or what is expected is that purchases should go through the Board of Trustees. Ayon kay Kakdak, September 2024, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng OWA at ng may-ari ng lupa. Merong pera na lumabas mula sa Kaban ng Bayan, mula sa General Appropriations. 1.4 billion, nailipat na ang titulo. Nalaman na lang namin, Iga, nung linipat na yung titulo sa pangalan ng Republic of the Philippines. Opo. At okay. Yun nga, merong anim at least na aspeto na bumabalot dito sa transaction na ito na hindi na konsulta ang board at ilalahad namin sa tamang panahon. Alam natin na removal from office, hindi resignation. At alam natin na may mga patuloy pa kaming pagkakalap ng mga detalye para magsampa ng kaukulang kaso. Inaalam din ng DMW kung may iba pang posibleng sangkot dito. Nilinaw ni Caunan na walang nagalaw na pera mula sa OWA Fund o pondo galing sa kontribusyon. Kinukuha pa namin ang panig ni Ignacio ukol sa isyong ito pero hindi pa siya tumutugon.
Para sa GMA Integrated Ulitin natin yung bandang dulo. Kinukuha pa namin ng plan na walang nagalaw na pera mula sa OWA Fund o pondo galing sa kontribusyon. Kinukuha pa namin na alam din ng DMW kung may iba pang posibleng sangkot dito. Nilinaw ni Kaunan na walang nagalaw na pera mula sa OWA Fund o pondo galing sa kontribusyon. Kinukuha pa namin ng panig ni Ignacio ukol sa isyong ito pero hindi pa siya tumutugon. Para sa GMA Integrated News. Alright mga tol, yan po ang mainit na usapin patungkol po sa pagkakasibak po ni Arnel Ignacio bilang OWA Administrator. So sa sitwasyon po na ito, no, titignan po muna natin yung mga komento ng mga tao para kompleto. Ito po mainstream media, pinapanood po natin. Ito sa comment section, ito po yung mga netizens. Ito ang reaction nila. Siyempre, kailangan tignan po natin yan para kompletos recados, ba? Sabihin ay magiging pro mainstream tayo kapag pinatigan natin kung ano yung sinasabi lamang ng palabas talaga no. Alright, yung balita po. So yan, sabi, salute to Sir Arnel Ignacio as OWA Administrator. Mag 20 years na ako as OFW. Siya lang ang nakilala ko na OWA Administrator. Lahat ng mga dating administrator ay mga invisible. Hindi mo kilala at walang pakialam sa kapakanan ng mga OFW. But for 20 years, si Arnel Ignacio lang ang nakapagpagawa ng OFW lunch sa NAIA na malaking tulong sa aming mga OFW. Alright, in next, basahin natin yung pangalawa. Sa lahat ng admin ng OWA ay bukod tanging si Arnel Ignacio lang ang pinakamabilis maksyon para sa mga OFW, wala nang iba. Sa puro positive mga tol, mabilis siya umaksyon, magaling siya sa totoo lang. Nangihinayang sila sa pinambili ng lupa para sa mga OFW kasi hindi makikinabang yung mga magnanakaw. Sa ahin siyang salute. Ayan siyang salute po sa iyo, Sir. Sa ahin siya. Salute po sa iyo, Sir Arnel Ignacio. Sa puro positive comment po nakikita natin. Arnel Ignacio ang pinakamahusay sa pag-aksyon para sa mga OFW. May malasakit at buong pusong nanunungkulan para sa mga OFW. Ganon talaga, kung sino ang matalino at mabilis mag-aksyon sa amin mga OFW, yun ang aalisin. Good luck mga OFW. Inalis nila yung the best na tao sa OWA. Tanggal agad, hindi man lang suspended. Siguro mali lang siya ng procedure pero siya ang napakagaling na OWA admin na naabutan ko. Sana mabalik siya. Balita ko, maraming naitulong to sa mga OFW. Napakagaling ni Mr. Arnel. So, puro positive talaga mga tol. Mga tol, at ako ay may nakita nakaraan lamang. Kanina lamang yan. Ito po, comment ni Jay. Kita ba dito sa screen natin? JLM. Sabi, OWA si VP. Matagal na. Anomalyang Confidential Fund, ba't wala kayong aksyon? Sa dami ng kurakot sa bansa, si Arnel napakabilis nyong sinibak. So dito, di ko alam no kung ano sinasabi nito, si VP. OWA si VP. What? Di ko maintindihan. So ayan yung mga sinasabi natin na medyo may nagko-connect po dito sa ating kasalukuyang Vice President, si Sara Duterte yata. Ito, no? So, tingin-tingin lang tayo sa mga comment section. Hindi na rin naman tayo magtatagal dito. Tinitignan na natin. Puro positive talaga ang comment kay Arnel Ignacio. Kung kailan may magandang serbisyo sa mga OFW, tinanggal pa ninyo. Grabe. Kayo makaperwisyo lang. Sir Arnel, saludo po kami sa iyo. Okay, so may mga bahagyang comment lang na medyo parang na sasayaran yung issue po kay Sara Duterte. Sabi dito no, yung kanina kay BP daw no, matagal na anomalyang confidential fund, ba't wala kayo auction? So ang gulo ng, di ko mag-gets. Comment nyo na lang kung ano ibig sabihin niya doon. Alright, ngayon pag-usapan natin bakit kaya hindi dapat ganito reaction po ng mga tao. Hindi po tayo bias, ha? Kasi una,
kaso is kaso. Administratibong kaso, I don't know if this is administrative case kay Arnel Ignacio, pero meron kasi siyang posisyon at meron siyang accountability, especially as OWA administrator. Correct me if I'm wrong, if I'm not mistaken, siya talaga ang pupukulan sa isyong ito sapagkat may kumawala na pera 1.4 billion ayon sa pagkakaunawa ko, at may kinuha na lupa. Nalaman na nga lang daw nila, no, sabi dito sa mga staff o sa mga dito po sa Department of Migrant Workers, si Secretary Hans Dayo, no, hindi ako nagkakamali, sabi niya, di ba kanina nung pinanood natin yung balita, ay nalaman na lang nila meron na transfer na yata yung titulo ng lupa from the owner of the land to, syempre parang mabuting bagay naman po, no? At di naman po talaga masama yun kung tutusin. Para sa mga OFW po yata yung pagkakakuha ng lupa. Kaya lang ito po yung nagkakahalaga ng 1.4 billion peso. Ako po, kung alam lang po ninyo ang bentahan sa mga lupa, di ba? Ayon sa akin pagkakaunawa ay talamak po riyan. Ang hindi naman talaga tapat na ginagawa ng mga tao, marami po sa mga tao. Hindi dinideclare kung magkano talaga, ganito, ganyan. Alam po yan. At hindi naman lahat na iisa-isa po yan. Hindi na imbestigan lahat. Dito po, sa pagkakataon na ito, hindi po natin alam kung how much yung overall cost talaga sa pagkuha ng lupa po na yun, na para daw po sa mga OFW. Tama ba ako sa sinasabi ko, para sa OFW po yan? Mabuting bagay, no? Tama naman. Kaya lang, how yung proseso kung paano mo ginawa, paano mo nakuha yung isang bagay, doon magiging questionable. At ito po ay lumalabas nga po na hindi otorisado, hindi dumaan sa proseso, hindi po napag-usapan, at siya po ay may kinalaman. Kaya po siya ay sinibak kaagad, and I don't think so na this is something political or something na connected sa ibang mga staffs like katulad po ni Secretary ba to, no, Hans Leo Kakdak. Wala pong, tingin ko personally, hindi to, wala tong kinalaman sa kanila. Gaya ng pinagko-comment dito sa comment section na hindi daw mapupunta sa ibang tao yung pera kundi sa OFW. And that is something absurd to think of. Kasi hindi dumaan sa proseso. Why this thing hindi to dumaan, no? Kung ma-English. Paano tong bagay na to ay hindi dumaan sa proseso, na tamang proseso? Gayong napakalaking halaga po nan. Imagine mo, kung kukuha ka ng lupa at ang deklarasyon lang ay 1 billion halimbawa, di ba? No? Nasaan na yung 4 doon sa 1.4 billion? Nasaan na yung 4 million? 4 million ba? Tama ba ako? So, nasan na? Saan na napunta? Hindi na declared, hindi na nakita, hindi na nasiyasat po yan. Diba? Ganun po yan. Tapos, tayo naman, mga Pilipino, natatouch po tayo dahil mabuti naman, para sa atin naman pala yung gagawin. Wala. Pabor tayo. Kahit na may questionable ay wag na nating tanungin sapagkat natutuwa at satisfied naman tayo sa serbisyo nila. So, hindi po ganun umiiral dapat ang ating batas. Salamat dahil mayroon pong batas sa ating bansa at iimbestigahan po yung mga ganitong bagay. Ako sila ay nagkamali naman sa pagsibak dito at kung ano man, ako po ay naniniwala sila rin po ay may pananagutan. Pero ako po naniniwala sa time po na ito, hindi nila sisibakin ng ganyan si Arnel Ignacio kung walang matibay na grounds for this matter. Ikaw, anong masasabi mo sa video po na ito? Comment down below. Pag-usapan natin patuloy yan sa comment section. And please,
Do not forget to hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.